Isabella Anna POV. Speaking of Lincoln, he's coming. Napatingin ako sa tinitingnan ni Abby. Si Lincoln, naglalakad palapit sa amin. Why he's so handsome the way he walked towards us? Hindi ko rin naman maikakaila na gwapo talaga siya. Standard eh. Hi girls! Bati niya na makalapit sa amin. Hello Fafa! Bati ni Abby at ngumiti na malawak. Grabe naman ang ngiti niya. Feeling ko crush niya to. Pwede bang makishare ng table? Sure. Dito ka na, Fafa. Suggest ni Abby sa tabi niya. Dito na lang ako sa tabi ni Belle. Sabi niya at umupo sa tabi ko. Hay, may sumpa ata tong inuupuan ko. Ayaw tumabi ng mga Fafa balls. Sabi ni Abby. Inirapan ko si Abby. Hay, wag mo nang pansinin niya si... This spot is reserved for me. A voice from her back. Parehong nanlaki ang mata namin ni Abby nang umupo sa tabi niya si Vic, kasama nito si Van. Oo nga pala, kailan pa naghiwalay ang dalawang to? Hi Belle baby, bati ni Vic sa akin. I smiled at him. Hello. Hey man. Inabot ni Vic ang kamay niya kay Lincoln at nag-shake hands sila. Ay, Vic. Sambit ni Lincoln. Si Van naman nginitian lang si Lincoln bago umupo sa kaharap ko. Nagkatinginan kami ni Abby at mas nadoble ang pagkagulat namin sa ginawa ni Vic. Bakit parang close sila? Hoy, friends kayo? Tanong ni Abby at itinuro niya sila Lincoln at Vic. Chismosa mo naman babe, sabi ni Vic kay Abby at nginisiyan. Hoy babe ka dyan, umalis ka nga rito, nakakainis ka talaga. Inis na sabi ni Abby. Ba't ako alis? Nandito ang pinsan ko. Pinsan? Sabay na tanong namin ni Abby at nagkatinginan si Van at Lincoln. Patay. Bulong ni Vic at umiling pa. Ikaw, syempre. Tinuro ako ni Vic. Anong ako? Oo, ikaw, di ba asawa ka ni Von? Technically, pinsan ka na namin. Tama ako, di ba? Ang weird ng explanation ni Vic. Parang may something pero tumango na lang ako. Weird. Bulong ni Abby. Alam ba ito ni Von? Napatingin ako kay Van. Ano ka ba dude? Kumakain lang naman. Sagot naman ni Vic. Anong alam ni Andrew? Psst, but still. Cold na sabi ni Van at sumandal sa sandalan ng upuan. Alam ko na. Magagalit si Andrew na kasabay namin si Lincoln. Kumakain kami nang dumating si Ven na masama ang timpla ng mukha. Hoy, loko ka talaga Vic. Kanina ka pa Shucks, really eating with him? Hindi makapaniwala na tanong ni Ven kay Vic at Van. Masamang tingin ang itinapon ni Ven kay Lincoln habang tinuturo ito. Ano naman, kain ka nga, gutom lang yan tol. Sabi ni Vic, masamang tingin ang itinapon ni Ven. Lagot talaga kayo pag nalaman to ni Von, sambit ni Ven. Hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin. Pare, distansya ko ayaw mo sumakay sa ambulansya. He added that make my eyes widened. Tumango lang si Lincoln. Si Ven parang Sandro lang. Kumukulo ang dugo nila kay Lincoln. Ano bang meron kay Lincoln? Ano pala kailangan mo? Sabi ko at tumayo ako. At hinila ko siya papalayo kay Lincoln. Wala Belle. Hoy, kayong dalawa, bilisan nyo na dyan. Yung paglamon nyo ha. May gagawin pa kayo. May pa-cafeteria pa kayo nalalaman. Nagpa-deliver si Von. Mga loko. Cold na pagkakasabi ni Ven at umalis na. Nag-dark glare pa nga siya sa dalawa bago umalis. Napapikit ako. Para talaga siyang si Andrew. Napakainitin ng ulo. Napabalikwas naman ang dalawang magpinsan. Guys, una na kami ha. Kahit kailan talaga, Vic. Patay gutom talaga. Ay, nakaka-turn off ang katakawan ni Vic. Nagdadabog na kinain ni Abby ang pasta niya. Yes, she liked Vic. But how about Lincoln and Van? Pasensya ka na Lincoln kay Van ha? Baling ko sa kanya. Okay lang yun. Nga pala, kami na lang bahala sa ipa-perform namin sa contest ha? Talaga? Oo naman, kaya na namin yun. Ay, how sweet naman. Ikaw fapablin ko na. Dumada moves ka. Kitang-kita ko. Sabi ni Abby. Ito talagang si Abby kung ano nung sinasabi. Ay! May gagawin pa pala ako sa library guys. Maiwan ko na muna kayo. Tumayo na si Abby at bigla na lang umalis. Bye! Kita tayo sa room ha. Tahimik lang kami ni Lincoln.
Dumadami na ang tao sa cafeteria dahil lunch break na. Belle? Free time mo ba? Oo, bakit? Tara, punta tayo sa field. Maganda doon, tambay muna tayo. Sige ba? Sana okay lang kay Andrew. Nang makarating na kami sa field, ang tahimik. Wala masyadong tao rito. Umupo kami sa may puno, sa may silong, kaya hindi mainit. Umihip ang hangin, kaya naman ang presko rito. May kinuha na jacket si Lincoln sa backpack niya at nilapag sa damuhan. Naalala ko tuloy si Andrew nang nasa park kami. May puno rin doon. Ang pinagkaiba lang, araw ngayon. Si Lincoln ang kasama ko habang si Andrew naman noon. Ang ganda rito, no? First time ko tumambay rito. Mas maganda ka. Hinawi niya ang buhok ko dahil sa nadadala ito ng hangin. Bolero. Marunong ka rin pala niyan? Tumawa ako, medyo lumayo siya sa akin. Siyempre, nahiya pa siya niyan. Cute, nagbablush kasi siya. Napakabot pa nga sa kanyang ulo. Pinagmamasdan ko ang paligid. Ang tahimik para itong katabi ko. In fairness, comfortable siyang kasama yung hindi nakaka-awkward. Alam mo, Belle, when the very first time I saw you, I think I'm in love. Ha? Inosente kong sabi. Siya in love kanino? Grabe, bakit? Sa akin niya yung sinasabi. Look at him, very innocent look and curiously. Nalove at first sight ata ako. Sa'yo. What? I'm happy when I saw you in cafeteria. Mas lalo ako sumaya nang nalaman ko na classmate kita at seatmates pa. Belle, I really like you. I think this is not just only like or have a crush on you. I know it's love. I fell in love. I love you, Isabella. Laglag ang pangako. Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano magre-react. Matatawa ba ako dahil mahal niya ako? Kikiligin ba ako o malulungkot? I don't have a feeling for him. Kung meron man, I like him as a friend. Wala nang iba. I don't want to hurt him. He's a good person. Ano? Belle, if you feel the same towards me, then be my girl. Ang speed naman. Hindi nga siya manliligaw sa akin kung talaga mahal niya ako. Dapat pinaghihirapan niya. Hindi yung pabigla-bigla siya nga amin tapos yayayain ako na maging kami na agad-agad. Isa pa, hindi ko siya gusto. Wala akong nararamdaman sa kanya. Ano bang nakain ni Lincoln at nagkakaganito siya? Huminga ako ng malalim at iniisip ko lahat ng sinabi niya. Isa lang ang masasabi ko, hindi pwede at imposible. Lincoln, I like you as a friend and I want you to know if ever I have a same feeling towards you, we still can't be together. I'm already taken, not just a boyfriend. I have a husband now and I don't want to ruin our relationship with my husband. I want to be a perfect wife, even if we are just arranged marriage. I will stand on my responsibility. Look, Lincoln, I don't want to hurt your feelings, and I don't want to hurt my husband's feelings too. I don't want to be a cheater. I don't want to talk to you harshly. I'm really sorry, Lincoln. I don't love you just like the way you love me. I'm really sorry. Don't expect anything from me, okay? Only I can offer and give you is a friendship. I'm really sorry. I explained in a very soft way that he can feel ashamed. Yeah, it's insane of me. I'm sorry if I say offensive words. Akala ko nung una wala kang boyfriend. Oo, wala kang ng boyfriend. Asawa lang. Hindi ako naniniwala sa mga naririnig ko. Until I saw you too and Abby told me that he's your husband. That time, I make a way to avoid you. Ayoko kasing mas magustuhan ka lalo na isang walker ang asawa mo. Pero hindi ko pala kaya na lumayo sa'yo. Do you love him? Huminga siya ng malalim. Napatingin ako sa kanya. Gusto kong sumagot pero walang salita na gusto lumabas sa bibig ko. Na mental block pa ako. Hindi ko rin alam ang sasabihin. Bakit pa ganyan ang mga tanong nila? Do I love Andrew? Do I?
You don't need to answer me because I know you love him. Now, I confess my feeling. Masaya na ako. My bro, is... Von Walker is much better than me. He loves you. Nakikita ko yun sa bawat kilos niya. He's doing great. He's doing very well his responsibility being your husband. He changed a lot. Bakit mo nasasabi yan? Naguguluhan ako. Kanina lang nagtatapat siya ng nararamdaman niya para sa akin, pero bakit naman pakiramdam ko ngayon nilalakad niya sa akin si Andrew at sinasabi niyang mahal ako nito? Kasi gusto ko maging masaya siya. Is you. Kayo. Maging masaya ka sa kanya dahil ikaw ang kaligayahan niya. Sorry, Isabella. Can we still friends after all what I said? Sabi niya tumayo tapos iniabot niya ang kamay niya sa akin for shake hands. Wala namang masama kung makikipagkaibigan ako sa kanya after what he say. Walang nagbago sa amin. Isa lang siyang kaibigan para sa akin pero hindi ko maiwasang makaramdam ng awkward sa kanya dahil sa inamin niya sa akin. Sure, friends. Inabot ko na muna ang kamay ko sa kanya at tinulungan niya na ako makatayo. Thank you. Von Andrew POV. Kakainis talagang Victo. Talaga naiinis ako. Nang hindi ako pumayag na sasali sa kanila para dun sa contest, lalong lumuhod sa harapan ko na pumayag ako para may representative ang room namin. Naglakwat siya. Hindi talaga sila makakasali nang wala ako. Kasi 5 lang kami sa room at 5 ang qualified person na makakasali nun. Kung naguguluhan kayo, ito, 5 lang kami sa room kasi nasa private room kami and special class. Kaming 5, pang-anim ang prof na pumapasok. Alam niyo kung bakit gusto ko kami lang? Kasi ayaw ko ng maraming aali-aligid na babae sa akin habang nananahimik ako. Lalo na kung wala ako sa mood na makipaglandian. Lalo na ngayon, masyadong maraming alam si Anna. I don't want to hurt her. Kailangan kong doble ingat sa mga babae. Baka hindi pa nga ako nun sagutin eh. Alam niyo na, ganyan talagang gwapo eh. I smirk. Iyon, pinagkakaguluhan. So yun na nga dahil sa walang kwenta niyang plano na papayag ako. Kapag naging successful, sasabihin kong it's a very nice idea. Pero kapag hindi, lulunurin ko siya ng bugbog. Ngayon na pumayag ako, aba, tinakasan ng practice. Nakakainis. Niluloko niya ba ako? Kung kailan ako ginaganahan ang mag-practice at sumali, saka naman umalis. Pinahirapan ko siya na kumbinsihin ako. Bumili raw ako ng pagkain. Nag-order na nga ako. Talaga naman. Ito namang si Van, sama ng sama sa lokong yun. Palibhasa, kursunada ang kaibigan ni Anna na nakakap ko ng bunganga. Dumating na yung order ko pero wala pa rin ang mga ungas. Kaya yun, pinatawag ko na sila kina Ven. Si Ven, ayun. Kulang na lang halikan ng phone niya kanina pa. May kausap. Daig pa ako na may asawang tao pero hindi kami ganun. Hanip na Ven to. Hindi pa nga sila. Kung makapagtawagan, akala mo naman mag-asawa na. Oh, ba't ikaw lang? Nasaan na mga ungas na yun? Tanong ko kay Ven. Kibit balikat ang sagot niya sa akin. Napakawalang kwenta talagang kausap ni Ven. Naiintindihan ko sobra. Sigarilyo mo na lang yan, dude. Ay, buti na lang tapos na siya makapaglandian sa katawagan niya. Mas mabuti pang yosi ko na to. Wala naman dito sana, walang bawal. Patay lang kung may magsumbong sa dalawang to. Pero, mapagkakatiwalaan ko to. Kaya okay lang. Kung si Vic at Van, paniguradong ilalaglag ako nun. Wala ba naman sa katinoang mag-isip? Finish flirting? Tanong ko at kumuha ako ng isang stick ng yosi at sinindihan ko. Yeah, whatever. Pinepesta talaga ako ni Vic. Lagi naman dude. Mas maiiyamot ka sa pinaggagawa niyang dalawang yan. What do you mean? Kasi ganito. Nasaan ang pagkain? Bigla na lang dumating yung dalawang ungas at hindi na matuloy ang sasabihin ni Ven. Mga patay gutom. Kung hindi kaya kita dyan pakainin, saan ka galing? Relax lang dude. Sa cafeteria lang kami. Wow, one whole bang inasal chicken? Come to mommy. You know that I love chicken. Sabi ni Vic. Subukan mo kainin yan. Dahil kung anong unang babaliin mo sa manok, babaliin ko rin sa'yo. Natigilan siya at napatingin sa akin. Si Vin at Van nagkatinginan. Ako, nakatingin kay Vic
at pinagmamasdan ko anong gagawin niya. I glare on him. Si Vic, ayun, hawak pa rin yung manok. Nakakadiri, I sip again. O ayan ha, kinakain ko ang puwet ng manok. Gawin mo na sa akin yan. Di ba sabi mo? Ikinatawa niya ng malakas yun. Ibubog ako na sana ang sigarilyo ko. Nang bigla akong masamid. Napakaloko talaga ng utak nito. Ako ba talagang niloloko nito? Vic, niloloko mo ba ako? Si Vin at Van nagpipigil ng tawa. Si Vin naman binalik sa libro ang atensyon. Iiyamot na talaga ako sa Vic na to. Napakaloko. Sabi mo kasi kung anong unang babaliin ko sa manok, yun ang babaliin mo sa akin. Kaya ito, ganito na lang ginawa ko. Ay, tama na yan ang iingay nyo, sabi ni Van. May sakit ka ba? Lumapit sa kanya si Van at hinawakan sa noo. Bitawan mo ako kung ayaw mong ikaw magkasakit. Ang hot niyo mga dude. Alam ko, hangin. Tumigil na nga kayo. Pagkatapos ni Von at Vic, kayong dalawa naman. Tumingin ako sa baba kung saan kitang-kita ang field rito sa rooftop. Walang masyadong tao sa field pero meron namang mangilan-ngilan. Tumabi sa akin si Vin at tumingin sa baba. Ginaya niya rin ang position ko na nakapatong ang dalawang braso sa railing. Hindi ko siya pinansin at tiningnan. Baka sa kanya ko pa mabaling ang inis ko kay Vic. Teka, si Vel yun na. Tiningnan ko ng masama si Vic. Akala ko si Ven ang tumabi sa akin. Itong mokong na to pala. Kung hindi ko lang siya pinsan, inihagis ko na to sa baba. Tiningnan ko, tinitingnan niya. Si Ana nga. Nakakainis. Sino naman ang lalaking yun? Si Lincoln yung kasama niya. Biglang sabi ni Vic at tinuro yung kasama ni Ana. Sa lahat ba naman nagsasamahan niya, bakit yun pa? Naikuyom ko ang kamao at umigting ang pangako habang pinagmamasdan ko lang sila. Naglalakad sila papunta sa isang puno. May kinuha si Lincoln sa bag niya at inilapag sa damuhan. Naupo silang dalawa at patawa-tawa pa silang nalalaman. I want to broke that face. Chill buddy, she's yours. You don't need to worry that other man still, what's yours, di ba? Still, she's your wife. Ano ba talagang gusto ng lokong yan? Away, gera, ibibigay ko sa kanya. Huwag lang ang asawa ko. Sagot ko at pinakatitigan sila. Nakaupo sila nag-uusap. Medyo matagal na rin pero maya-maya tumayo ang sungot na may pa-offer-offer pa na kami na nalalaman. Hindi naman lumpo si Ana. Tinanggap naman ni Ana. I saw them together. It kills me like, you're jealous. Ikaw, aray. Kinutusan ko siya. Kanina pa ako nagtitimpi, buti lang at yan ang binigay ko sa kanya. Tigil-tigilan mo ako, Vic. Isang-isa na lang. Hindi lang yan ang matatanggap mo. Umakto pa siya na siyang bibig niya. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa ko at itinext ko si Ana. Free time niya ngayon, hindi dapat na sumasama siya sa kumag na yun. Akin siya, dapat dito siya. Ana, POV. Pagkatapos namin mag-usap ni Lincoln, pumunta kami sa library. Sasamahan ko sana si Abby nang mag-text si Andrew na pumunta ako sa rooftop kung free time ko. Kaya nandito ako ngayon umaakyat ng rooftop. Vacant niya rin siguro. Pagbukas ko ng pinto sa rooftop, nakita ko ang isang tent na kinaroroonan nila. Actually, parang isang room na ito. Sightseeing. Nakita kong nakaupo si Ven na pang-apatang sofa ang nagbabasa. Si Van, si Vic, nasa mesa kumakain ng dalawa. Si Vin naman nag-uusap sila ni Andrew. Oh, baby, pumunta ka. Napansin na ako ni Vic na nakatayo rito kaya ngumiti ako sa kanya. Bakit hindi? Wala lang. Well, let's eat. Thank you, Van, pero busog pa ako eh. Si Von, hindi na yung galit. Nandito na si Belle. Shut up, Vic. Just use your mouth in eating. Bakit ba siya nakasigaw? Nagagalit ba siya? Tiningnan ko siya, nakatingin lang siya sa malayo. Hi! Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ang pula ng mukha mo ah? Oo nga pala, galing ako sa initan. Pag nagbilad pa naman ako, namumula ako. Bakit ko ba kasi nakalimutan na pumunta sa restroom bago ako rito? Kasi galing ako sa field.
Ganito talaga ako kapag nabibilid sa araw. Totoo ba yan? Belle baby? Alam mo kung may ikikwento ka, ikwento mo na. Nandito lang kami, makikinig dapat yung buong istorya. Kasi alam mo na, maraming hindi nakakaintindi sa mga putol-putol na kwento. Sige ka, mamaya niyan, mag-cause pa ng away eh. Napansin ko na natahimik si Vic, kaya napatingin ako kay Andrew. Anong ibig sabihin ni Vic? Sa akin galit si Andrew? Sino ba kasi may sabi na magbilad ka? Wala. Tumambay lang ako. I mean kami. Kami? You're with someone, ha? Someone special. Narinig kong bulong ni Vic. Anastasia, I'm asking you. Kasama ko si Lincoln sa field. Tumayo ako nang sabihin ko na kasama ko si Lincoln, but I still looking to my shoes. But it takes a minute. He's still not talking. That's why I look at him, and I saw him looking at me. May narinig pa akong pumalakpak at sumipol. Feeling ko naninikip ang dibdib ko, parang sasabog na sa kaba. His reaction is blank. Hindi ko alam kung matutuwa ako na nagsabi ako ng totoo. O may iyak dahil hindi ako kinikibo ni Andrew. Ibig sabihin galit siya sa akin. Look at me. He ordered me that's make me look at his eyes. And immediately widened because of Andrew did. Ano nga kaya ang ginawa ni Andrew sa kanya?